Happy gising na usab mga higalag mga kaigsunan sa ato ang The Sermon 2025 episode 11 na kita o kita na diha na oras atong gibutang na oras no. So ato ang text ato abasahon karon Luke 13:12 o 13 nagkanayon og sa pagkita ni Jesus kaniya siya mitawag o miingon kaniya, babae, mahigawas ka na sa imong sakit. Og iyang gitapion ang iyang makamot diha kaniya o diha siya natulid o nanagdaig siya sa Diyos. Mao kana ato ang kritik sa ato ang title sa ato ang The Sermon 2025 episode 11, The Touch of the Master. So sa ato ang pagsugod magampo kita. Amahan nga langit ng Diyos nga magkahom, ikaw na usab among gipasalamatan diin nagapadayon kami sa amo ang The Sermon 2025 sa imuhang mga mensahe nga imong ipabot kanamo niining panahon sa katapusan nga niini nga mga tuig. Amahan, amo pamalandungan ang The Touch of the Master. Ikaw gayud amo ang Master, amahan, nining panahon sa lindol. Ikaw amo ang dalangpanan nga ikaw maghatag og kalikunan kanamo og ang amo ang proteksyon. Pasaylo kami sa masala na himo sa pulong sa sa una. Og salamat nga ikaw magtubag sa kampo sa pangalan ni Jesus, personal luwas. Amen. Bueno, once again, the touch of the Master. The touch of a master is expressive of his love and care. Check sa love and care, no? Knowingness of sorrow can come to us, but afflicts the Master. In all their affliction, he was afflicted. Sa Isaiah 53:4. Sa pagkamatuod, gipas aniya akong kasakitan o gipas aniya ang akong mga kasub-anan. Apan sa giila nato o binunalan, hinampak sa Diyos o sinakit. Like as a father hated his children, so the Lord hated them that fear him. Sa Psalm 3:13, sama sa usa ka amahan nga naluoy sa iyang manak sa mao nga pagkagi, naluoy si Jehova kanila nga may kahadlok kaniya. It is one of God's ways to help suffering humanity. Mabasa diri sa ato ang Matthew 9:23. O sa pag-abot ni Jesus sa balay sa punuan, o nakita niya ang mga magtutukar sa plauta o ang pundok sa mga tao nga nagkaguliyang to draw us closer
to him. The touch of the Master meets all our needs and solve all our problems. So naadihan no nga makasolve para sa ato ang mga problema. It's brought life to the dead. Ang katong gipuhi niya ang patay no. The daughter of the ruler of the synagogue, mabasa sa ato ang Mark 5:13. Agi ang gitugunan sila ug ang mga mahuyang esperto nanggugula gikan sa tao ug misulod sa baboy. Ug ang panon nga may dinaghanon nga mga 2,000 mihagurus padulhog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumo sila diha sa lanaw. Sulahi po na siyang istorya no. The dead son of a widow. Okay, ang dead son sa Luke 7:14. O siya miduol sa iyang kikuptan ang lungon ug ang mga nanagyayong nini. Mihunong siya mingon, dong ing nun ko ikaw bangon. Sa katong gaina sa babae ito no, sayop ato ang Tabita Kumi man siya no, ang ato ang nahatag nga teksto. It's with cleaning to the leper. Mingon katong sa cleaning sa leper no, may mga teksto diha sa Matthew 8:3. His touch brings light. The blind man Bethesda o kadto ang giayo sa Ginoo tumbutan no. Mabasa sa Mark 8:22-23. Onya miabot sila sa Bethsaida. O dahi usa ka buta nga gidala sa mga tao kang Hesus ug nangamuyo sila kaniya. Ngantra iyang ikapon kini siya o kunitan niya ang buta diha sa kamot. Ang iyang gidala sa gawas sa balangay talihian niya ang iyang mga mata ug tapinan siya sa makamot niya. Na ngutana siya kaniya. Doon na kabay nakita umakara no, doon na pag-aayo kang sa buta. Blind Bartimaeus. So kang Bartimaeus dito sa Mark 9 no, Matthew, Mark 9. It's because he is the light of the world. Sa 8:12. Starts enable the dumb to speak. So pati ang mga amang no, makasulti. The man that had impediment of speech. There is a Mark 7:30-35.
nagkanayon diriya. Ag kaniya ilang gidala ang usa ka tao nga bungol, bungol og may pagkamang o ilang gihangyo si Jesus nga unta tapion niya ang iyang kamot diha kaniya og sa napinig niya ang tao gikan sa kadaghanan gikulaytog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan o manang gikulaytog no dalunggan nini og nagluwa siya og iyang gihikap ang dila nini og sa nagyahat siya sa langit nang hupaw siya mingon kaniya Ephata nga sa ato pa maabli ka ang mga ifatan og naabli ang iyang madulunggan og naluag ang iyang dila og siya nakasulti sa tataw aduha man day nakabukiyang giayon dam bungol siya di pa siya kasulti no mo tong ang gihimo pag-ayos sa Ginoo no gikulkog kuno niyang dunggan no nabay kan asa na siya acro pressure no nga naon mo ang dunggan no pispisito ni mo ang dunggan daghan siya makatabang pero mang kini dili lang siya dunggan apil kuno ang dila no masa to na ay kuan luwa na kadto napinig na no og nang luwa siya og iyang gihikap ang dila niini o kadto no magkikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan nini og nang luwa siya og iyang gihikap ang dila. So grabe ginaka-physical kayo nga pag ano kanang pag heal diha mura pug napoy pagka inalbularyo no nga pagka heal sa Ginoo kay ikap ang dunggan gikulkog unya gi butang ko niya sa dila no mao na ang pagkaayo sa kadto ang bungol ug amang no nga giayo sa Ginoo duha kibali iya ang ano kapansanan nga bungol na siya unya amang di siya kasulti no pero giayo na sa Ginoo kuan man na siya kanang person of disabilities no grabe ra bang ipakita sa reels karon ana sila yung mga kuano mura na sila senior citizen ato ang mga PWD no nga sila kanang kaltas pud sa kuano pila na ilaha 12% person of disabilities pero panahon ni Jesus Christ nakitang kiniya nga gikuha niya na no ang disability sa usa ka person giayo niya no gikuha niya iyahang pagkabungol gikuha niya iyahang pagkaamang nakasulti na kuno sa tataw that is his promise to us muna yung mga promise no sa Isaiah 35:6 sa Acts 2 no it does bring relief to the suffering di ba makaayos sa mga nag-antos sa Luke 7:13-14 itong ipasa John 14:27 kung nakaila pa kamo kanako makaila usab unta kamo sa akong amaha sukad karon nakaila na kamo kaniya
o nakakita na kaniya. Nagipadasig sa Ginoo, no? Nga nakita na ko ng amahan sa iyang kaanyuan. But my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. O ang Ginoo makasupply, no, sa itong kinahanglanon. Sa Philippians 4:19, o ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Diyos sumala sa iyang mga bahandi o mga teksto, no, sa himaya diha kang Kristo Jesus. Friends of mine, what do you know about the touch of Master? Oy, friends of mine, sabi sa iya, mga higala ko. What do you know about the touch of the Master? Maraki ko ano, no, kay ato na bayang na isgutan tong gipang-ayo sa Ginoo, no, nga mga patay mga patay nga gibuhay, no, katong babae, lalaki na ay amang bungol giayon. So unsa kuno inyo ha nasayran, no, about the touch of the Master? Can you say from experience, the touch me? Kung makasulti ba ikaw, no, nga sa imong experience ang Ginoo o nagtangkog kanimo or nag-ayo kanimo? The touch or the Master's mean of touching us are not always the same. O sa pag tangkog sa Ginoo kanato, no, matag usa dili managsama. He touches us through His word. Kung naay pag tangkog ka nato, no, or pagkunik ka nato pinaagi sa iyang pulong, did not our heart born within us, while He took with us by the way, and while He opened to us the scripture. Kadto po ng istorya, no, nga dito sa after na napanahaw ang Ginoo, man siya nagpailalargo. Ngayon nato iga tabi nga mga lalaki gikalit niya agbayan bato niya, no. Kaya sayang pag-agbay kay scripture po. Naminaw sila, no, kay kanang di ba basta-basta ang gasulti, no, sa tuyang ki salty, no. Ug mato na tangkog pinaagi sa pulong, no. O na ang istorya Sayop 24:32. Og sila nasig-ingon ang usag-usa, di ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sulod nato samtang nagsulti siya kanato, desdalan samtang nagsaysa siya kanato sa kasulatan. O di ba? Nakid na ano nga kanang kung makuan ka sa usa ka pulong, di panig-ingnan siya sa nagadilaab, no? Nga amat unsay expression, unsay feeling ano, nga kanang naigasulti sa imo ha unya ganahan ka, no? Now when they heard this, they were pricked in their heart.
Sa Acts 2:37. Ang sa ilang pagkadungog ni gisakitan sila o managpray ko. Sa kasing-kasing og kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles. Silang utana og nag-ingon mga igsoon. Unsay among pagabuhaton? Sumato lang ko anong kang Pedro po to. It is as through the Holy Spirit. Sa Holy Spirit po no. Nung the touch of the day of Pentecost, sa Acts 2:1-16, and the house of Cornelius sa Acts 10, no? Ephesus sa Acts 19:1-6, he used the lives of his children to touch us. The touch of Peter and John, and what it did to the lame man. Sa Acts 1:8, the touch of the dead body of Dorcas by Peter. O katong giayo po ni Pedro no kung si Dorcas, Acts 9:6-34. At times he touches with the hand of sickness. Sa Isaiah 38:39. With the hand of sorrow. Also, us have felt that hand at times. When I say overcome with the episode. There are times when trials come to us and we wonder why. But God who loves us allow trials to come to us for a good reason. Uy, allow trials and good reason. Meditate upon this wonderful Bible passage. Una, i-meditate diyan, no? I-meditate ang Romans 3, o niya, Thessalonians 3:4. Do we recognize that the touch of the Master is ever an expression of divine love? Sa Hebrews 12:6-11. Because our His presence and heaven's interest in us, to give us assurance, divine protection in our hour of danger. Also, Psalms 34:7. Sumani itong last nga kay text no. Unya si pongo na to sa to ang katong balikon na to ang mga miracles nga nahimo sa Ginoo no. Sa iyang pag-heal no. Psalm 34:7. Ang mulunda ni Jehova nagapahaluna sa palibot sa mga nagahadlo kaniya o magaluwas kanila. So makato no nga nagahadluna o magaluwas sa kanila no. If we could but realize that the touch of the Master is our only hope and this present life full of danger to body and soul. O ato ang only hope no. And this present life full of danger to body and soul. Ang ginuragid niya no kay katuyang ato ang mga istorya no katong giayo nga babae nga gipuhi gid nga patay no babae lalaki
bisan si Lazaro no giayo sa Ginoo, pero to 4 days na ganito siya. Sa manang touch of a master no. Pero ato pag yun naton ano nga katong mga buta giayo sa Ginoo no, mga buta si Bartimaeus, mga blind man, tapos kato ang gikulkog ang dunggan, gi no, gi kuan pod ang dila ato ang usa ka bungol unya amang no, or sa person of disabilities kay bali no nga giayo sa Ginoo ton. Kang Pedro na po kang Pedro giayo gi buhi po to niya si Dorcas no. So na nga mga kuan touch of a master, di basta-basta kung katupag yun ang kuan nilagi managsama no, pero sa words no, sa words matouch ka sa words na po'y masakitan ay magtilaab na masakitan no. Pero di sa to ang panglas nga critics no. So ato na isang tapuson mubo ra ni siya kay murag balik naman po siya kaning touch of a master nato no, ato siya nakuan. Pero ang master gid nato no si Jesus Christ ato ang master no, nga ato ang kasaligan. Sa balik ko nato ning critics para sa ato pagtapos sa Psalms 34:7. Ang manlunda ni Jehovah nagapahaluna sa paglibot sa mga nanghadlok kaniya. Mao na ano. Kay kuan ba ta karon earthquake no, lindol, linog. Pero ang manlunda or si Jehovah nagapahaluna sa paglibot sa adunay nahadlok kaniya no. Adunay or term sa pag pasidungog pag higugma no sa Diyos. O na ako no'y assurance sa pagpahaluna kaniya or sa individual na person no, magapahaluna magapaigo o napay klaro o magaluwas kanila, di ba na ay kaluwasan no. Kay mao lang gito ang ato ang on the hope no. Ang ato ang master is our only hope or Jesus no. Our only hope in this present life full of danger, diba? Full of danger, nagkalain-laing na danger sa body no? Or soul. Ang ginaulang kitang ato ang paglaom sa liganan, sandiganan no? Dalang fanan. So ang touch of the master. So diha na kita nagtapos no sa ato ang pagwalandong the touch of the master. To God all be the glory.
So magampo kita sa ato ang pagtapos, ato ang pasalamatan, ato ang napamalandungan niini nga episode 11 sa ato ang The Sermon 2025, The Touch of the Master. Magampo kita nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo o Diyos nga labing gamhanan diin amo anatun-an ang the touch of the Master nga ikaw gayud Lord Jesus Christ ang adunay kagahom, amo ang Master nga mopabalik sa kinabuhi bisan pa sa mga patay o moayo bisan pa sa mga person with disabilities sa niadto ang bungol o katong amang nga imo ang giayo amahan o ang imuhang pagtangkob sa usa ka tawo nga pianig sa pulong sa kasing-kasing o uban pa o wala kami laing dalangpanan amahan ni ining danger world sa amo ang body ug sa among soul. Ikaw ang among bugtong paglaom ug amo ang kaluwasan. Pasaylo kami sa mga sala nahimo sa pulong sa bito sa una o daghang salamat sa pagtubag sa mga kampo sa pangalan ni Jesus amo ang personal bugtong luwas. Boy natin medication, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ. Jehovah, the gods of gods, and the lords of lords, and the kings of kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat no sa inyong pagpaminaw, and this is the Sermon 2025. Episode 11 kita. So hantod na usab susunod na episodes o sunod nga higayon may adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos.